May napakaganda pong kasabihan. Sabi, positive people also have negative thoughts, but they do not let their negative thoughts to control them. Ang ganda po, no? Kahit na ang mga pinakamasaya, pinakapositibong tao, may naiisip din na masama yan. Pero ang pagkakaiba, hindi nila hinahayaan ang kanilang mga masasamang naiisip na kinokontrol o sinasakal sila. Lahat naman po tayo, hindi po ba? Gusto natin na maging masaya ang ating buhay. Pero ano ang nagiging hadlang ng iyong masayang buhay? Yung iyong pangit at masamang pag-iisip. Napakaganda po ng tanong ni Jesus dito sa mga Pariseo na nakasaksi ng himala at milagro. Isipin nyo na po na itong taong paralitiko, pilay, hindi makatayo, nung pinatawad ni Jesus ang kanyang kasalanan, bigla itong tumindig, bigla itong tumayo, bigla itong bumuti, bigla itong lumakas. Pero ano ang nasa saloobin, ano ang nasa isip na mga Pariseo? Sabi nila, sino ba naman ito na nakakapagpatawad ng mga kasalanan? Masama ang kanyang ginagawa, hindi tama ang kanyang ginagawa. Ang ganda na po na nangyari, hindi po ba? May milagro na silang nasaksihan, pero ang sama pa rin ang kanilang isip. Kaya ano ang sabi ni Jesus? Bakit ganyan kayo mag-isip? Why do you harbor these bad and evil thoughts? At maganda din pong itanong yan, hindi po ba, sa atin? Bakit ba sa dami-dami ng mga milagro at himala at pagpapalang na binibigay ng Diyos sa iyo, bakit hanggang ngayon ang sama mong mag-isip? Bakit ang pangit ng iyong paningin at pananaw sa buhay? Opo, hindi natin maiiwasan yan. Dahil pumasok ang masama sa ating buhay dito sa mundo, ang demonyo, ang dyablo, siya ang bumubulong sa iyo, siyang nagpapakita, siyang nagtatanim ng mga masasamang kaisipan dyan sa iyong loob. Pero ang tanong ngayon, paano natin gagawing positibo ang ating pag-iisip? Paano natin maaalis ang ating negatibong isip? Tatlong bagay lang po ang gusto kong tandaan nyo. Sa susunod na kayo ay makakapag-isip ng masama o pag pumapangit na ang iyong pananaw sa buhay. 3 things that you should do to remove your negative thinking. Unang-una po, huminto ka at magpasalamat. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. When you are thankful, it is so difficult to become negative. Pag nagpapasalamat ka, mahirap na sabayan mong galit ka. Pag nagpapasalamat ka, hindi ka maiinggit. Pag nagpapasalamat ka, hindi ka matatakot. Pag nagpapasalamat ka, hindi ka malulungkot. Bakit negatibo ang pag-iisip ng mga Pariseo? Kasi wala silang pasasalamat sa Diyos. Kung nagpasalamat lang sila na ang tao ay biglang gumaling, di ba hindi na sila makakaisip ng pangit at masama sa ginagawa ng ating Panginoon. Kapag nag-iisip ka ng masama, yan ang unang-unang gawin mo. Magpasalamat ka sa Diyos. At makikita mo na ang buhay mo gaganda. Alam niyo po, kapag nagising kayo ng ganito, bless kayo. Tandaan niyo po, ha? Pagkagising niyo ng umaga, kung meron kang kama, bless ka. Kung nagising ka, nakakakita ka pa, bless ka. Kung nagising ka, merong pagkain kahit na tinapay dyan, bless ka. Kung nagising ka, meron kang sasakyan, bless ka. Kung nagising ka, meron kang pera kahit na kakaunting kusing, bless ka. Kung nagising ka, meron kang pamilya, meron kang kaibigan, meron kang kamag-anak, meron tumutulong sa'yo, bless ka. Remember, there is always something to be thankful for every day. So fill your mind with gratitude and you will always feel positive. Amen? Pangalawa, pag nagiging negatibo na ang iyong isip, kailangan burahin mo yan. You have the power to cancel your negative thoughts. Burahin mo ang masama mong naiisip.
Mga kapatid, tandaan niyo po na hawak-hawak natin ang remote control ng ating buhay. At dyan sa iyong remote control, may delete button dyan. Pwede mo naman burahin pag ayaw mo yan, pag pangit yan, kung nakakasama sa'yo yan. Kung nga ang Diyos, kaya niyang burahin ang kasalanan ng tao, pati din po tayo kaya nating burahin yung masama na ating naiisip at yung masama na nagawa ng ibang tao sa atin. Ano po ang ating pinagdarasal sa Ama namin? Patawarin mo kami sa aming pagkakasala, kamukha ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Tingnan niyo po, kung papatawarin mo yung ginawang masama ng ibang tao, papatawarin ka, i-erase, buburahin, lilinisin ng Diyos yung din mga masamang ginawa mo. Ibig sabihin, magiging positibo, magiging payapa, magiging malinis muli ang buhay mo. Remember this, if you entertain bad thoughts, they will stay. Bakit hindi umaalis yung mga pangit mong naiisip? Kasi hinahayaan mo silang manatili sa iyo. Kasi ine-entertain mo sila. Kasi pinapansin mo sila. Kung hindi mo sila papansinin, sa tingin niyo po ba mananatili yan? Di ba hindi? Kamukha sa isang tao, sa isang bisita. Pag hindi mo ine-entertain, hindi mo pinapansin, ialis din yan. Lalayo yan. Hindi mananatili yan. Kaya nananatili ang mga negatibong naiisip natin kasi napakabait natin sa kanila. Kasi hinahayaan natin na manatili sila sa ating mga isip. If you do not want these negative thoughts, then see them to the exit. Then kick them out. Then remove them. You have the power to do that. Alam niyo po, nakakatanggap din naman ako ng mga negatibong comment sa Facebook, sa YouTube. Yung mga iba nga, hindi naman mababait yung sinasabi sa akin. Napakasakit po nilang manalita. Minumura pa nga ako eh. Siyempre dahil tao din po ako, nagdaramdam din, nasasaktan, naapektuhan. At kung minsan nakikita ko po ang aking sarili, pag triggered ako, pag apektado ako, mag-uumpisa po ako mag-type din. Magsusulat din po ako ng masamang comment, magre-reply ako. Pero salamat sa Diyos, sa grasya ng Panginoon, bago ko po isend, binubura ko po. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na meron pong delete button. At dahil po doon, nagkakaroon ako ng kapayapaan sa aking isip. Baka naman kaya hindi ka masaya at payapa kasi hinahayaan mo na tumakbo yung mga negatibong pag-iisip mo sa iyong damdamin. Tandaan niyo po, ano man ang ating nasasabi, nag-uumpisa sa isip. Ano man ang ating ginagawa, nag-uumpisa sa ating pananalita. Good afternoon, everyone. We are LCCians, here to help you understand that beautiful homily by Father Joel. Let's start off with what the homily means. It is focusing on remedies for negative thinking. It is intended to be inspirational and provide guidance. He also said that everything that we do will always start with our words, because our words can also define it as a negative thinking. One way to clear our minds is to pray, because prayer is the highest form of communication with God. By communicating with God, we can clear our minds. Let's ask some of our listeners on how these homilies impact them. We have Kyla Escarmosa as our participant. How do you understand that there is always something to be thankful for every day? For me, the sentence means that even in the worst situation, amidst the challenges or when you feel you're at the lowest point in your life, there's always a blessing that God has given you. And that's why you should be thankful. Sometimes these blessings are disguised as challenges or difficult situations. Perhaps God gives you those challenges so that you can learn from them, grow stronger, and become a better version of yourself. It's about finding the opportunity for growth and learning even in tough times. Yun lang.
Yung sunod, as a teenager, how do you face your negative side of life? For me, I see my life like a glow stick. If I don't bend it, it won't light up. Similarly, if I don't survive and fight through the negative aspect of my life, it won't become beautiful. Those negative experiences, the challenges, are a way for me to grow stronger so that in the future, mas makakaya ko pang i-face yung situation. Yun. Tapos, may mga times ba na nagka-question ka sa sarili mo kung saan ka nagkamali, ganon? Aba, syempre. Lalo na pag yung when I failed the exam, even though I knew I had studied really, really, really hard, and I still got a low score, I always ask myself, where did I go wrong? Or, kulang ba yung time pa na nilagay ko para mag-review? Or, I did everything I could, so why did this happen? Tapos, it's all because of my own expectation. But now, I realize that I should be grateful for what I received. Those low scores motivate me, and the question, where did I go wrong, has been replaced with, I will do better next time. Wow. Positive people also have negative thoughts, but they do not let their negative thoughts to control them. Every person experiences negative thoughts, even the most optimistic one. The differences lie in how they respond. They do not deny or avoid negative thoughts, but they don't allow those very thoughts to control them. Instead of being stuck in negativity, they acknowledge the thoughts and shift their focus towards a solution. We can experience negativity, but it doesn't mean we can let negativity run our lives. Once again, thank you, Kyla, for your participation.